ang patadyong, ang habing pinya, kilala sa buong daigdig. Balikan natin ang pinagmulan ng mga habing ito mula sa mga maliliksing kamay na mga manghabi sa isla ng Panay. Kilalanin sila at damhin ang kanilang mga kwento. Mapagbigay ang lupa sa mga masisipag na nilalang. Sa kamay nila, ang mistulang dahon at tangkay ay nagiging mga hilaw na materyales para sa mga tela at kagamitan sa pang-araw-araw. Proudly handmade, ika nga, nagmumula sa mga maliliksing daliri at mabusising mata. Nagmumula sa mga bisig na nagpapagalaw ng habihan para makagawa ng mga maririkit at mararanganyang tela na kinagigiliwan sa buong mundo. Sa maraming bahagi ng Aklan at Antique, maraming tahanan ang nag-iingat ng isang habihan. Hindi ito ornamento o alaala ng isang panahong lumipas. Ito'y kagamitan sa paghahanap buhay. Tuwing umuupo sila sa habihan, marahil sumasagi ang alaala ng kanilang mga ninuno. Dahil ang mga ninuno ang siyang unang guro sa paghahabi. Ang lola ko ay weaver at ang lola ng nanay ko ay weaver din po. And sa aming mga kabataan, ako po ay weaver din. Doon mismo sa bahay namin nandun yung loom. So everyday nakikita ko si nanay na naghahabi. So being bata inside the house, nakikita ako kung ano yung mga proseso, ano ang ginagawa niya araw-araw. Para sa mga habi, ang gawaing ito ay katuwang ng iba pang anyo ng hanap buhay tulad ng pagtatanim sa bukid. May tanim ako, nagtatanim ako dyan sa likod ng bahay namin ng mga gulay-gulay. Sa umaga, yun, magtatanim ako o something, maghahanap ako ng pangtinda sa school ng mga anak ko. Pagdating ko ng gabi, yun nala ako maghahabi. Kasi graduation nila, wala kaming pera. Nahiya ka namang aakyat ka dito. Wala kang bagong sapatos. Sabi, ma, wala tayong pera. Sabi nga nanay, anong gagawin natin? Ay, may pabunot ng mani doon. Talagang pupunta kami doong dalawa, mag-aani talaga kami ng mani. Tapos, yung kinikita namin, binabayad ng sa amin mani din. Pinagbibili namin per gantang. Nakabili kami ng mga 3 araw kami doon. Ay sabi niya, kasi kung maghahabi lang ako, mag-aano lang kikitain ko. Gusto ko gid arupinya ay mahal ag makabuli gid akakunda. Kay hindi man abi ako nabing asawa ay panday.
Hay, kugang gid ma'am. Kugang gid 400 malabi ng adlaw. Hay, ginapag-igo namo doon sa sang Domingo man, ngaron namon. Ag daya ron, gabuli ako man, di karaya. Layang birang na akong di karayang mahuman. Ay, binuo nga ako at kwarta kay Madam Raquel. Sa paggawa ng mga handicraft sa tela, nagsisimula ito sa pagpunta sa bukid para kumuha ng dahon o tangkay. Diyan lang ha. Diyan lang sa awan. Dito na tayo mag... Kailangan hampasin mo siya para medyo maghiwa-hiwala yung mga dahon. Saka mo siya alisin ng ng tingting bago i-strip po. Tapos pagka na-strip na po, kailangan ibilad siya sa araw ng mga 2 days para matuyo na po siya para ilubidin ulit ng pinaka-spokes ng ginagawa naming mga bags or placemat po. Halimbawa ang buri at bariw. Mga halamang sadyang tumutubo sa mga masukal na bahagi ng bukid. Ang nito naman ay tumutubo sa gilid ng mga burol. At ang abaka, matagal bago maani at matrabaho ang pagproseso nito. Dati, pag walang pasok sa paralan, umakyat kami ng bundok ng tatay ko, mga kapatid ko, tapos gagawa kami nito ng abaka. Tapos pag medyo pwede nang ibenta, binababa namin doon sa bintahan tapos ibibenta. Ga edad pa nga ako, 12 anyos ma'am, ron ako, yung ang trabaho ko po. Mahirap talaga pag sa abaka ka dahil kung ikaw lang mag-isa, yung kuha mo lang mga 3 kilo, halimbawa 3 kilo, magkano lang kitain mo. Tanyag ang mga produktong abaka galing sa Pilipinas. Nung panahon ng Amerikano, sumikat ang Philippine abaka sa pandaigdigang merkado. Kinilala ito bilang Manila hemp. Sa kasalukuyan, napakarami ng gamit para sa abaka. Lubid, lambat, sako at bag, pati wallpaper. Malaking epekto. Siyempre, noong una, wala pa yung pandemya. Umabot to na 78. Ngayon, 65 na lang. Wala man sir kaming adjustment. Siyempre, ito man lang yung hanap buhay namin to eh. Wala man kaming trabahong malipatan. Siyempre, dito na lang. Pero noon pa man, ang abaka ay inahabi na para maging tela. Minsan inahalo ito sa sinulid na pinya at cotton. Meron ding habi na kung tawagin ay pinya seda. Ang seda ay nagmumula sa mga cocoon o supot uod. Ang produksyon nito ay nagaganap sa isang silkworm farm sa Libacao, Aklan. Mahalaga din sa mga habi ang Philippine cotton. Kilala rin sa buong daigdig dahil mataas ang kalidad. Ngunit maselan at iba yung alaga ang kailangan para mamulaklak at makapag-ani para may maisusubo sa mga makina ng cotton processing plant. Ang mga sinulid ng pinya ay nagmumula sa red Spanish pineapple. Lininisan po muna namin yung kapaligiran bago po namin itanim. Tapos kung umpisa kami pagtanom, ginapagain namon do saha, agro, unto, ba nga ron nga corona,
Para sa pag-harvest po namin, mas mauna may harvest yung corona ko sa saha. Kasi po, hindi namin pag-ipagainit pagtanong sa saha agro corona ay parang di sabay yung pag-harvest at sa pagbunga. Mas matagal-tagal lang konti yung saha ko sa corona po namin harveston. Sa tahanan o sa bakuran, nagaganap ang paghahabi ng mga handicrafts na gawa sa buri, baryo at nito. Sipag, tiyaga ang puhunan sa pagtitirentas ng tangkay ng halamang ito. Nagsimula akong gumawa ng nito noong mga maliliit pa yung isa kong anak. Hanggang sa nagdalawa yung anak ko. Kaya ngayon, naglalako din ako. Kaya lang mura lang po ma'am yung kuha nila sa amin. Kulang na kulang talaga yung kita namin. Yung isang tali ma'am, 50. Tapos ito pag magawa namin ito 80 pesos lang to. Magkano lang yung sa amin kita? Yung natira 30 pesos. Mas mabuti kung mas marami yung magawa namin sa loob ng isang linggo. Ay kung mga 4 lang, tama lang pambili. Yung mga matitira, yun lang ang namin. Yun lang din ang matitira na parang ginansya namin. Wala na yung gawa, hindi na namin inisip yung paggawa namin. Bili ka ng pagkain, magpapabaon ka pa sa estudyante, at saka ulam pa. Ay kung walang pambili, gulay na lang. Marami namang gulay dito. Partikular sa probinsya ng Aklan, ang paggawa ng mga handicrafts ay malaking industriya na at tinataguyod ito ng mga negosyante. May mga pabrika o malalaking pagawaan at para sa ilan, mas pinipili nila na magtrabaho sa pabrika kaysa sa tahanan. Simula po nung college, ito na po yung nagbubuhay sa amin, ito yung nakapag-aral sa akin, hanggang nakatapos pa ako. Yun po yung ginagamit naming pantustos sa pang-araw-araw namin, sa school, kung ano man po yung mga requirements. Ito yung makakapag-deliver kami dito, yun yung binibili namin ng mga project namin. Kaya malaking tulong po yung paggawa ng nito sa aming pag-aaral at sa aming pamilya. Kasi po, lahat po kami nakakapagtrabaho ng nito at pantustos namin po sa pangangailangan namin araw-araw. Ay mas maganda dito tuloy-tuloy yung at saka kumpleto sa benefits. Dahil mahusay ang mga mangahabi, ang kanilang mga handicrafts at tela ay export quality. Ang lawak at laki ng industriya ng paghahabi ng mga handicrafts at tela ay nakasandig sa mga gumagawa sa tahanan at pabrika. May mga middlemen na bumibili ng produkto para ibenta sa mas malalaking negosyante. Noong 2017 po, sumali po ako ng KMMA sa DTI po, yung Kapatid Mentor Me program. Kaya doon po ako natuto kung paano po magnegosyo. Kung talagang buyer po talaga namin ay yung De La Cruz House of Piña. Kapag nag-order sa amin, halimbawa po, order kami ng 100 pesos na plate charger. Ipapagawa ko po yun sa mga Webers ko. Tapos, isang linggo po yun, weekly po namin yun dinideliver. Iniipon po namin yun yung mga, kinokolekta ko yung sa mga Weber namin, yung mga yari na pagdating po ng Tuesday, dideliver na po namin yun sa De La Cruz House of Piña. Okay, sige. Pagdating po namin dun sa De La Cruz House of Piña,
babayaran po kami at saka pagbalik ko po, saka ko po babayaran din sa mga waivers namin. Aktibo din ang mga middleman sa industriya ng paghahabi ng pinya at pinya abaca. Binibili nila ang mga sinulid mula sa mga magsasaka at scrapers. Ako na panabas, ako mga suki, mga palangbak, ako mga suki nga ron. Di naman Oh, pito, hoy! Api nang gatos si Bang Bal. Pito, ano magatos? Anong gina? Tatlo at ara. Oh. Paaman pa. Pamana niya ba sa mate. Bakit may usinda? Oo. Dami. Kain ka na. Tawi ako presente. Salamat. I love you. Magmayad ka mo. Pagmamahal sa paghahabi at malasakit sa industriya ang puhunan ng mga kababaihang ito. Kaya naman kahit maraming hamon, buhay pa rin ang paghahabi ng pinya. Hindi lang pera ang kapital na binubuhos para ituring na haligi ng paghahabi. Sa tingin nila, tiyaga at kabutihang loob ang mga birtud na dapat nilang panghawakan para maging matagumpay ang kanilang hanap buhay. Pag may loom kasi sa bahay, medyo very organic nga na matuto ka kaagad. Although hindi ka tinuruan formally ng nanay. Kasi hindi talaga kami pinapatouch ng loom eh. Ako naman parang hindi ko noon nakita ang lola ko na nagwi-weave. Pero weaver din si lola. And when I was painting on silk, she saw me paint on silk. Kaya yung sabi niya, yung tinatago niyang 10 meters of cloth, inilabas niya. Hindi ko siya nakitang nag-weave. Maliit pa kasi kami nung umalis dito sa Aklan. Then nung sabi niya, balang araw India, magagamit mo to. Nung 16 ako nag-weave, napakaswerte ko siguro. Kasi nung time na nag-weave ako, pinipili ng lolo ko yung mga magagandang hibla. Di ba may mga inagdang pa sila? What's ano yung inagdang? Parang class A na dahon ng mahaba. So, nag-seek kami ng help with DTI and they directed us to this community of Nito. So, nung nag-start kami with maybe 10 people and then 10 people to families, to barangay, and then to the whole province of Aklan. And then, started also, nag-graduate, we sold local, and then we went to Iloilo, then we went to Manila, and then international. So now we are exporting. Maski pumungko ka lang sa Idago, may mangga, and then meron ka lang na yung tools, yung basic tools, nakakagawa ka na ng product. So ang dali siyang matutunan. And in the family, kunyari, marunong ang nanay, ang tatay, so parang natural na natututo yung mga anak. Right now, 90% export to the US. Malaki. Malaki. I'd say malaki. And we have to turn down orders. Diba even during pandemic mas lumaki. Mas lumaki. Magulat ka, no? Magulat ka. Mas lumaki. Ang patadyong ay tradisyonal na tela na habi mula sa purong cotton at kung minsan ay may halong polyester. Parihaba at kwadrado ang mga hugis na makikita sa mga padron o pattern nito at sadyang makulay. May nakasilid na mga disenyo sa mga kwadrado na kung tawagin ay suksok. Ang sampagita ang pinakasikat na disenyo ng suksok. Ang sampagita ay simbolo ng mga kababaihan sa mga nakaraang dekada na di na nakakapag-asawa dahil binuhos nila ang buong buhay sa paghahabi. Inirehistro ng asosasyon ng disenyong ito sa Intellectual Property Office.
kaya't ang patent nito ay eksklusibo sa Bagtason Loom Weavers Association. Sa ating suporta at ng mga ahensya ng pamahalaan, muling sumigla ang paghahabi ng patansyong. Ang association po ay may konting pondo para sa ating mga weavers. So, open po kami na magbali yung ating mga members. And tumutulong po ang lahat ng mga officers para po ibenta ang produkto sa labas. At yun po ang mga senaryo na pag natapos ka babayaran, meron naman pong advance na hindi ka pa gumagawa, meron ka ng base sa iyong pangangailangan. Buhay na buhay naman ang pag-asa sa Santo Rosario Multipurpose Cooperative sa Pandan Antique. Binubuo ito ng mga manghahabi ng handicrafts na gawa sa bariyo, buri, nito at abaka. Dito sa amin dati po, banig lang po talaga yung ginagawa sa made of bariyo. Nakita nila na may potential na ma-divert po pa sa ibang product. So yun po, nag-conduct po ng training through DTI. Malaki po yung advantage ng cooperative kasi po dito po sa cooperative nakakatulong po magpaaral ng mga anak nila, nakapagtapos po ng college yung mga kabataan nila. Tapos po yung dati po na sa yung mat lang po yung ginagawa nila, magkano lang po yung kinikita nila sa 3 araw, 150. Kumpara mo po sa bag na isang araw lang po, meron ka ng 150. Mas malaking tulong po yung napatayo po yung cooperative dahil natutulungan po lahat ng mga kababaihan. Hindi lang kababaihan, pati mga kabataan din, na marunong na rin sila gumawa ng bag. Tapos marunong na rin silang kumita ng sarili nilang pera. Yung yung NGO po na Antique Development Foundation, yun po ang malaking naitulong din po sa amin na mag-market ng product namin. Ito sa sa Canada, sa Hong Kong. Natutulungan kami ng co-op dahil sa materyales, sila ang nag-provide ng materyales and then ginakuan sa amin. Kukuha lang kami ng materyales, ililista lang nila yon. Pagdating ng pag-deliver namin ng bag, yan, inakaltas nila. Ang sobra yan sa amin na yan. Pag nga, nagbabali pa nga kami dyan eh. Yan, ginagawa ko yan yung bag araw-araw. Yan ang talagang hanap buhay namin. Diyan ako nagpag-aral ng anak ko. Hindi ko papapalit yun. Sandigan talaga namin ang yung co-op. Till dito asphalt, dito galing yun sa puso. Ang pagmamahal namin sa co-op, talagang mahal namin yan kasi diyan kami galing talaga yan. Sila ang asahan namin. Talaga. Nang magbukas ang ekonomiya, matapos ang lockdown, nagbalik ang sigla sa Monlake Agrarian Reform Cooperative sa Monlake, Ibahay, Aklan. Malaki pong tulong sa mga kababainhan po namin, kagaya ng mga nanay na malaking bahagi po yung paghahabi ng nito namin kasi ginagamit nila sa pang-araw-araw na pangangailangan lalo na sa mga bata na pambaon sa school at saka yung pagpatronize po nila is wala pong sa kanila kasi pinoprovide namin yung materials nila, tapos yung pangangailangan po nila, pag nayari yung finished product nila, dadali nila sa co-op is binabayaran po agad sila para magamit din nila. At saka kung minsan po hindi maiwasan yung kagipitan, pinapa-advance pa namin sila. Para sa mga nais magtayo ng kooperatiba ng mga manghahabi, may iniwang aral ang karanasan ng handicrafts o Aklan Multipurpose Cooperative o HAMCO. Lahat ng members ay may-ari ng co-op. Pag nag-invest ka, kung magkano yung na-invest mo sa co-op, may balik may balik interest sa'yo kada end of the year. At hindi lang yun,
meron pa rin binibigay na patronage refund na kung saan yan ang balik ginansya ng mga produkto na binibenta. So, ang kita noon, sinishare doon sa mga workers. So, kung marami kang deliveries dito sa co-op, marami rin ang makuha mong patronage refund. Aside doon sa patronage, sa interest nila, may mga benefits din silang natatanggap mula sa co-op. Thank you. Thank you very much, Jenny. Thank I you, will sir. try to sell more. We have a lot of stock. I will try to sell more, okay? Yes, sir. Thank you very much, sir, for helping Thank you, us. Oppo. Bye, Jenny. Bye, sir. Ay, di, may bayarin kita sa 2,000. Sa almost 3,000 meters. Dilema kung minsan, maganda yung products natin ng mga fabrics na abaka for export yung quality. Pagdating doon sa kanila, parang hindi na tayo na-acknowledge kasi silang kasi nagde-develop sa finished product. So, ang inaano nila kung minsan sa kanila galing, hindi nila, ganoon siguro iba na mga buyers namin na hindi na-acknowledge na galing dito sa Philippines. Yung products na materials na ginamit nila is galing dito. Yun kung minsan ang parang nakasad kasi yun nga, hindi na-acknowledge yung how important, aghano kaganda yung abaka fabrics na nagawa nila. Tanyag sa buong daigdig ang mga handicraft sa tela na hinahabi sa isla ng Panay. Tanyag ang talento ng Antiqueño at Aklanon. Tanyag ang kanilang industriya sa buong kapuluan. Itanghal natin silang lahat na lumikha ng mga tela at handicrafts na itinatangi ng buong mundo. Huwag kalimutan ng mga pangkaraniwang tao, silang walang puhunan kundi ang sipag ng katawan at tibay ng loob. Puhunan din ang pag-asa na sana sa pamamagitan ng paghahabi, maiangat nila ang kanilang buhay, pati na rin ang kanilang komunidad. Sila ang mga tunay na bayani ng industriya ng paghahabi. Ako po si Loren Legarda at sila po ang mga maaram sa isla ng Panay.